At narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Wala na naman dito. Unang balita. Ngayong ginugunita ang araw ng kalayaan, mas pinaigting ng pulisya ang seguridad sa buong bansa. Sa Quezon City, iniisa-isa ang mga motoristang dumaraan sa checkpoints. At may unang balita live si James Agustin. James? Igang, good morning. Mas hinigpitan ng Quezon City Police District yung checkpoint sa lungsod. Ngayong nakataas yung full alert status ng PNP dahil sa Independence Day. Isa-isang pinara ang mga motorista na dumaraan sa checkpoint sa Xavierville Avenue, corner Palma Street sa Quezon City. Pasado 1:00 na madaling araw kanina. Ang mga motorcycle rider, pinagilid at hinanapan ng driver's license at ORCR. Konting abala pero naiintindihan naman daw ito ng mga rider. Gaya ng construction worker na si Reynant na galing sa kanyang trabaho sa Navotas at pauwi sa Antipolo. Puro din sa amin na sa kaligtasan din namin sa mga riders ko rin na dumadaan para safety. Magkaangkas naman sa motorsiklo magkatrabahong sina Alcazar at Chester na patungong Marikina. Super pabor talaga kami kasi lalo na sa amin and lalo na sa panahon ngayon, very unpredictable. Para sa aming may family na rin na inuuwian, syempre yung safety natin tsaka yung peace of mind ng family na naiiwan natin. So yun, pabor na pabor ako dito. For safety na rin namin, kumbaga, syempre sobrang dami na ngayon nangyayari sa paligid natin, di ba? Pabor sa amin tong gantong bagay. Sa mga four-wheel vehicle, plain view doctrine ang ipinatutupad ng mga otoridad sa checkpoint. Ibig sabihin, visual search lang ang maaari nilang gawin sa mga motorista. Pag tinatawag natin na plain view doctrine, bawal kang magpabukas ng bawal kang pakialaman yung nasa loob ng sasakyan, kumbaga is ilaw lang, kung ano lang yung nakikita natin, hanggang doon lang po tayo. Mas hinigpitan ng pulisya ang pagsasagawa ng checkpoint ngayong pagdiriwang ng Independence Day. Naka-full alert status din ng PNP mula alas 5 ng hapon kahapon hanggang ngayong araw. Kooperasyon ng apela ng pulisya sa mga motorista, lalo na sa mga motorcycle rider. Para hindi po tayo matagalan is dapat naka-ready po yung mga hinahanap po sa checkpoint. Kaya po ng inyong lisensya, yung mga ating ORCR po. At saka yung helmet natin, dapat meron po tayong helmet para hindi po tayo matiketan. Samantala, Igan, ito nakikita nyo, kabilang ito dun sa mga checkpoints dito sa QCPD. Ito po dito sa Mayon, corner Malaya Street na isinasagawa ngayon ng mga operatiba ng La Loma Police Station. Malayo pa lamang po, may makikita na kayo talaga ng signage na nakalagay na PNP checkpoint. At karaniwan po, tumatagal ang checkpoint ng 1 hanggang 2 oras at 16 po kasi yung estasyon dito sa QCPD. Depende po doon sa AOR. Ang schedule po nila, kada oras nagsasagawa ng checkpoint, depende doon sa lugar. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Igan, mamaya ng public viewing sa labi ng basketball player na si Rene Baterbonia sa Davao City. May unang balita live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren. Yes, Igan, naihatid na sa Davao City ang labi ng yumaong basketball player na si Rene Baterbonia ngayong umaga. Banda 2:40 kaninang umaga, lumapag ang private plane kung saan lulan ang labi ni Rene Baterbonia sa Davao International Airport. Sinalubong ito ng kanyang mga kaanak at kakilala. Katuwang ang kapulisan, kinonvoy muna ito patungo sa isang funeral home bago idinala sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus para sa burol bago siya dalhin sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Sa pahayag ng Ateneo de Davao University, magsisimula ang public viewing mamaya 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Sa Sabado at Linggo naman, magsisimula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. May Holy Mass schedule din mamaya hanggang Linggo na magsisimula 7:00 ng gabi. Inaanyayahan din ang paaralan ng mga kaanak, kakilala at mga loved ones na magbahagi ng kanilang kwento, memorya at tribute sa kanilang yumaong basketball player. Inaalam pa ang burial schedule nito. Igan. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Breadwinner, mapagmahal na anak at kapatid at mabuting kaibigan. Ganito inilarawan si Ateneo men's basketball player Divine Adili ng kanyang ama
at mga kapwa-atleta mula sa Nigeria. Binabagabag daw ng maraming tanong ang pamilya Adili tungkol sa pagkalunod ni Divine at ng teammate na si Rene Baterbonia sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. May unang balita si JP Soriano. Mula Nigeria papuntang Pilipinas, malayo ang nilakbay ni Divine Adili para makapag-aral at makapaglaro ng basketball. At malayo pa sana ang mararating niya sa kanyang pangarap ayon sa amang si Elias. Very gentle, and he plays basketball very well. He's well-mannered, well-cultured, he respects people, and he takes care of his siblings. He's a very good boy. Habang umuukit ng pangalan sa basketball, hindi nalilimutan ni Divine ang kanyang pamilya. Breadwinner ng kanilang pamilya si Divine. Kwento ng kanyang ama, mapagmahal na anak at kapatid si Divine. His demise is a very big blow to the family. The mother, as I'm telling you now, the mother is seriously pained and devastated. She has been crying since that Monday till today. Now I'm speaking with you, she is crying. Nakausap pa raw ni Elias ang anak noong linggo nang papunta sila sa Aurora para sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team. For me to Monday to get this evil news, this is a very sad news, very painful news of his demise. Now that he's gone, I don't know where I will start again. Lunes nang iahon mula sa pagkalunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora, sina Divine at kanyang teammate na si Rene Baterbonia. Gaya ng pamilya ni Baterbonia, marami pa raw tanong na bumabagabag sa pamilya ni Adili sa kung ano ba talaga ang nangyari. I was so much disheartened and disappointed about the whole incident because there were measures that are supposed to be in place before you take people to water, and those things were neglected. I believe they're supposed to read the weather before they can move to the sea. So those things are the things troubling my heart, and the feeling of my family. We are highly devastated. Dumalaw sa Arlington Chapel sa Quezon City ang ilang kaibigan ni Divine at kapwa Nigerian basketball players. He's just a good friend. He's just a good guy. There's nothing bad to say about him. It's all good. He's just a great guy. Just pray God comforts their family. Then we just wait for the investigation going on before we have anything to say. Nagpunta rin doon ang dating Ateneo Blue Eagles member na si Chibueze Ike. I went through the same training program that I went through. It was okay. It was just, like you said, it was just an unfortunate incident. Pero sana raw ay magbigay ng paliwanag at pahayag ang kanilang coach na si Tab Baldwin. I would love him to speak up and let the people know what happened. This would give a lot of people closure. Hiniling ng pamilya ni Adili na i-autopsy muna ang kanyang labi bago iuwi sa Nigeria, ayon sa pahayag ng Embahada ng Nigeria dito sa Pilipinas. Direkta raw na nakikipag-ugnayan ng Embahada sa pamilya ni Adili sa Ateneo de Manila University at sa mga otoridad. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa BIR, bigong maghain ng annual income tax return si Guo mula 2019 hanggang 2023. May kabuo ang halaga raw ito ng mahigit 1 bilyong piso kasama na ang surcharge at interest. Hindi rin daw nag-file si Guo ng tax records sa kabila ng iba't ibang paggastos at financial transactions sa loob ng 5 taon. Susubukan pa namin kunan ng pahayag si Guo na nakakulong ngayon sa Correctional Institution for Women dahil sa kasong qualified human trafficking.